Noong 2008, inilabas ng Tesla ang kanilang kauna-unahang production car, ang Tesla Roadster. Ito ang unang electric car na kayang tumakbo ng higit 300 kilometers sa isang full charge. Isang milestone na hindi pa naaabot ng ibang brand noon. Pero hindi lang ito tungkol sa range, mabilis, stylish at high-tech. Binago ng Roadster ang tingin ng mundo sa electric cars. Sa halip na boring at mabagal, naging cool, desirable at performance-driven ang EVs. At dito nagsimula ang electric revolution. Fast forward to March 14, 2019. Ipinakilala ng Tesla ang Model Y, isang all-electric compact SUV na gumagamit ng platform ng Model 3. Mas mataas ang upuan, mas malaki ang cargo space, at may optional na 7-seater setup. Kaya swak para sa mga pamilya, pero may sporty feel pa rin. March 2020, nagsimula na ang delivery sa US. Kahit kasagsagan ng pandemya, mabilis itong sumikat dahil sa modernong disenyo, long range, at syempre ang signature Tesla features, autopilot, over-the-air updates, at minimalist interior. Pero dito sa Pilipinas, November 2024 lang, official na na-introduce ang Tesla Model Y at Model 3. Kaya sa episode natin ngayon, ibibida natin ang 2025 Tesla Model Y rear-wheel drive. Tignan natin kung swak ba ito sa pang-araw-araw na biyahe. At kung sulit ba talaga ang pagiging entry-level Tesla ng modelong to. Simple pero elegante. Yan agad ang dating ng Tesla Model Y. Wala masyadong linya o arte sa body, pero ang linis at aerodynamic ng design. Bagay na bagay sa isang electric vehicle. Sa harap, kita ang signature Tesla look, walang grille dahil hindi na kailangan ng EV yan. Sharp ang headlights na LED at may futuristic na itsura. Lalo na kapag naka-on ang DRLs. Sa likod, LED na rin ang taillights at meron itong saddle spoiler. Malinis rin ang pagkaka-display ng Tesla badge. Kapag dual motor variant ang kinuha mo, may dual motor badging ito sa likod na wala sa rear-wheel drive version. Standard na rin ang all-glass roof mula harap hanggang likod. Kaya kung mahilig ka sa view, panalo to. Sobrang lawak ng pakiramdam sa loob at dagdag premium feel rin. Isa sa mapapansin mo, walang visible sensors. Bakit? Kasi ang Model Y ay gumagamit ng 8 cameras. Isa sa harap, isa sa likod, tig-isa sa magkabilang gilid, 3 sa windshield at isa pa sa loob. Sa door panel naman, makikita ang scanner para sa keycard. Pero may option ka rin na gamitin ang phone mo bilang key. High-tech, di ba? Pagdating sa gilid, makinis ang profile. May flash door handles na nakalubog sa body para mas aerodynamic. Meron ding air vent sa unahan, functional at dagdag detalye sa design. At kung mapapansin mo, frameless rin ang mga windows. Mas sleek at moderno ang dating. Naka 19-inch cross-flow wheels na may aero covers na tumutulong sa efficiency. Pero kung trip mo ng mas sporty look, may option na 20-inch helix wheels. Mag-a-add ka lang ng 133,000 pesos. Kaya kung design lang ang pag-uusapan, panalong-panalo agad ang Model Y. Simple, elegante, at future ready. Pagdating sa trunk, mabilis ang power liftgate. Isang pindot lang, automatic na magbubukas. Maluwag ang space at may 2 malalim na compartment sa magkabilang gilid para sa extra na gamit.
Meron ding hidden storage sa ilalim na kasya pa ang mga bags o groceries. Perfect kung bitin ka pa sa space. At kung kailangan mo ng mas malaking cargo area, power folding din ang likod na upuan. Isang pindot, automatic itong tumutupi. At kapag nakatupi na, sobrang luwag na ng trunk space, parang may mini cargo van. May LED lights din sa may tailgate para maliwanag kahit gabi ka mag-load. Kaya kung hanap mo ay practical at techy na trunk, panalo ang Model Y. Since electric car ang Tesla Model Y, wala kang makikitang engine sa harap. Ang nasa engine bay, isang compartment na tinatawag na trunk. Sakto to para sa mga backpack o gym bag. At kung gusto mong maging creative, pwede rin itong improvised cooler. Medyo sealed at plastic lined ang loob, kaya safe lagyan ng yelo. At may drain plug pa para sa tunaw na tubig. Kaya kung bitin ka sa trunk space sa likod, may extra storage ka pa sa harap. Pagdating sa performance, ang rear-wheel drive variant ay may single motor na kayang tumakbo ng hanggang 466 kilometers. May top speed na 201 km per hour at 0 to 100 in just 5.9 seconds. Standard na rin ang basic autopilot na may auto steer at traffic-aware cruise control. Pero kung gusto mong mas high-tech, may optional packages. Enhanced Autopilot ay nagkakahalaga ng 197,000 in Philippine Peso. Sa full self-driving capability naman ay nagkakahalaga ng 394,000 in Philippine Peso. Available din sa dual motor. Speaking of dual motor, mas malayo ang kayang takboy nito. Up to 600 km ang range. Same top speed na 201 km per hour. Pero mas mabilis ang arangkada, 0 to 100 in 4.8 seconds. Sa charging, kung fast charger ang gagamitin, nasa 35 to 45 minutes lang. Pero kung sa bahay ka magcha-charge, 5 to 8 hours from 0 to 100%. Pagpasok mo pa lang sa loob ng Tesla Model Y, iba na agad ang vibe. Minimalist pa rin, pero mas refined at mas techy ang dating. May Model Y scuff plate at sa dashboard at doors, makikita mo na agad ang bagong ambient lighting. Perfect para sa night drives. Kapag rear-wheel drive variant ang gamit mo, naka-textile door trims ito. Pero sa dual motor variant, kahit default na black interior lang, premium na agad ang materials. Kaya mas upscale at mas refined ang overall feel. Sa sound system naman, 9 speakers lang sa rear-wheel drive. Pero sa dual motor, upgraded na sa 15 speakers with subwoofer. Mas buo, mas immersive ang tunog. May wood finish ang dashboard na nagbibigay ng classy accent. At sa gitna, naka-install ang 15.4-inch touchscreen. Dito mo makokontrol halos lahat. Aircon, seat ventilation, ambient lights, front, trunk, at pati ang pagtupi ng likod na upuan. Pwede ka ring mag-internet, manood ng Netflix, at mag-games. Perfect kung may kasama kang bata. Pero take note, games only while park. Meron din itong built-in navigation, kaya kahit walang signal, alam mo pa rin kung saan ka pupunta. Walang physical buttons, puro touch and swipe lang. Kaya sobrang linis at modern ng itsura. Ang steering wheel, compact at may minimalist controls. Madaling gamitin, hindi nakakalito. At oo, wala pa ring instrument cluster sa harap ng manibela. Pero pag nasanay ka, mas gusto mo na rin. Sa center console, merong magnetic wireless chargers. Kasunod nito, may storage na may LED light at power socket. Perfect para sa quick access items tulad ng keys, wallet, o charging cables. May cup holders din sa tabi para sa drinks, kaya convenient lalo na sa long drive. At kung kailangan mo pa ng space, may malalim na compartment sa ilalim ng armrest na may sarili ring ilaw, kaya organize ang gamit mo kahit on the go. Comfort-wise, maluwag ang headroom at legroom. May power seats with memory function. At dahil sa all-glass roof, airy at high-end ang atmosphere sa loob. May vanity mirror sa visor
na may built-in LED light. Perfect kung gusto mong mag-ayos kahit nasa biyahe. At pati map lights, LED na rin. Malinaw ang ilaw, pero hindi masakit sa mata. Kung sa harap, maluwag at minimalist, syempre sa likod, hindi rin papahuli. Maganda ang spacing, maluwag ang legroom at headroom. Wala ring center tunnel, kaya komportable ang tatlong pasahero. May LED lights sa magkabilang ceiling at meron ding dagdag na entertainment. Isang 8-inch touchscreen display para sa mga nasa likod. Dito, pwede mong i-adjust ang aircon, seat ventilation, music, at pwede ka ring manood ng movie. Para naman sa drinks, meron itong center armrest na may dalawang cup holder. Panalo sa long trip. Kung lalabas ka naman, iba ang style ng door handle sa loob ng Tesla. Electronic ang release, pero mano-mano pa rin ang tulak. Simple, pero high-tech ang dating. Sanayan lang sa una, pero nakakatuwang gamitin. Kung mapapansin nyo, iba ang kulay ng interior. Kasi ang default trim ng Model Y ay black. Pero kung gusto mo ng mas malinis at elegant look, pwede kang mag-upgrade into black and white interior. Mag-a-add ka lang ng 66,000 pesos. So ngayon susubukan natin tong Tesla Model Y. Kung i-compare natin sa ibang electric car, dito nasa screen lahat yung paggalaw ng shift lever. Ninibago lang ako kasi wala siyang parang free wheel na kusang umaandar pag nakadrive. Pero steering wise, maganda. Ramdam ko yung power niya. Ang ano lang talaga, naninibago kasi pag binibitawan ko yung gas pedal, kusa siya nagbe-brake. Yun yung nakakanibago kung galing kayo ng ibang electric car. Pero yung smoothness niya, ramdam na ramdam ko. Ibang-iba siya sa ibang electric car. Saka sobrang ganda rin ng insulation niya. Wala kang maririnig na electric motor. Talagang nakakagulat lang yung automatic nung nagbe-brake. Saka appeal na appeal din sa akin tong ambient lighting niya. Kasi parang nakaka-relax ka habang nagda-drive. Saka ito pa nagustuhan ko. Dito sa infotainment niya, makikita mo dito yung mga nakapark na kotse, yung mga may dumadaan. Talagang, ma-alarm din kayo. Tsaka yung uphill niya, hindi mo totally ramdam yung power. Ramdam mo lang na dahan-dahan kang umaakyat. Ito pa nagustuhan ko. So, pag nag-turn signal kayo, makikita nyo rin dito yung camera sa left side, saka yung 360 cam, which is nice. Talagang hindi kayo maano dito for safety. Isang nagustuhan ko dito pa sa Tesla, maganda rin ang suspension niya. Nandun yung comfort level niya. Same din sa mga ibang sedan na luxury. Ganun yung kaganda yung suspension niya. Saka sa traffic, okay rin siya gamitin. Medyo nakakanibago lang siya sa parking kasi nga mukha siyang malaking malaki talaga. Pero pag maandar na naman siya, okay naman. So standard yung ginagamit nating mode. Medyo ramdam ko rin yung torque. Naninibago lang talaga ako kagaya na nabanggit ko kanina. Ting binibitawan ko yung gas pedal. So pakiramdam ko pag ito yung dala mo, kahit di ka tumapak sa brake, gas control lang talaga siya. So dito subukan natin yung turning radius nito Tesla. Turning radius is, tingin ko okay naman. Okay naman yung kaya niya. So kahit sa masisikip, makakapag rin kayo. Yung spazzing light pala nito nasa steering. Pati yung controls ng wiper, nandito rin sa steering wheel. Convenient siya, pero kung galing nga kayo ng ibang kotse, gaya na banggit ko kanina, maninibago kayo. So ngayon sinubukan natin tong chill mode.
So, pakiramdam ko sa chill mode, okay rin naman siya. Kanina kasi, ramdam ko yung aggressive. Dito, saktong-sakto. Siguro kung ako gagamit ng ganito, mas okay na sa akin yung chill. Hindi naman bitin. So, overall driving experience natin sa Tesla, okay na okay. Maganda. Mare-recommend ko siya kung mag-electric car kayo. Talaga mapapractice nyo dito yung gas control. Isa pa sa standout feature ng Model Y ang auto parking na may sobrang bilis at accurate na sensor. Hindi mo na kailangan mag-atras abante pa dahil mabilis mag-detect ng available space ang system. Mas mabilis pa kumpara sa ibang brand, pero take note, hindi ito kasama sa basic autopilot. Available lang to sa enhanced autopilot at sa full self-driving capability. Kaya kung hanap mo ay hassle-free na parking, nasa Tesla na ang diskarte. Ang Tesla Model Y rear-wheel drive ay nagkakahalaga ng 2,369,000 in Philippine peso. Habang ang long range all-wheel drive ay nagkakahalaga ng 2,689,000 in Philippine peso. Kasama na ang pearl white multi-coat bilang standard color. Pero kung gusto mo ng ibang kulay, may mga available option din. May diamond black, mag-a-add ka lang ng 66,000 pesos. Kung stilt gray or glacier blue ang trip mo, mag-a-add ka lang ng 99,000 pesos. Kung gusto mo ng ibang kulay, meron din silang quicksilver at ultra red. Pero mag-a-add ka ng 146,000 pesos. Kung nagustuhan mo naman ang Tesla Model Y, pwede kayong bumisita sa Tesla showroom sa BGC at hanapin lang si Ma'am Pauline Alexis for inquiries. Sabihin nyo na lang na napanood nyo sa Drive Talk by Aljay. At kung nag-enjoy ka sa episode na to, don't forget to like, comment, share, at subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Kita-kits sa next ride, dito lang sa Drive Talk.